1 cm na tayo. Kaya natin yan. 1 cm. Naway madagdagan pa yung ating cm. Nakaka 111 minutes na akong walking. Yeah, kariri na natin to hanggat kaya pa. Praise God kasi kahit 1 cm na ako or 9 months na, may lakas pa ako. May energy ako maglakad. Exactly. Hi, good morning. So, exactly 38 weeks na tayo ngayon. So, no sign of labor. Nalaglag yung bimpo ko. Akala ko may palaka. No signs of labor. Stuck tayo sa 1 cm pa din. Kaya lakad-lakad pa rin. Anong oras na ba? 6:51 na. Buti na lang makulimlim. So, at least makawalk ako. At least mga 45 minutes sana. Kailangan ko kasi bumalik kasi papasok si daddy ni. Although na-ready ko na yung baon niya, iinit ko na lang. Kasi pag ininit ko agad siya, alamig lang din. So, ayan. Ay, thank God for another day. So, ayan. Medyo masakit na yung balakang ko. Kanina, sakit ang katawan ko. Kasi kahapon, parang more than 1.5 hours ako naglakad. Tapos nagma-mile circuit pa ako. Kaya, instead nagigising sana ako ng maaga para mag-squat. Hindi ko na nagawa kasi masakit yung katawan ko. Siyempre, we need to listen to our body. So, ayun. Walk lang muna tayo. Mamaya na lang ako mag-exercise sa bahay. Ay, 38 weeks na. Medyo bumaba na si baby actually. Bumaba na yung tiyan ko. Walking with Zaren. I'm walking. You're walking. Walking with baby Zaren. Afternoon walking with baby Zaren. Yeah, 38 weeks. So, 1 oras lang kami today kasi medyo nagluto pa kasi ako. Wow! Wow! Thank you, Ate Zaren. Sinama mo si Mami. Uy, baka may dog dyan. So, ayan. Ayan, speaking of dog. Ayan, 1 oras na walking. Kulit ni Zaren. 38 weeks. Walking galore ulit. Ay. Actually, sumasakit na yung binti ko tsaka legs ko kakalakad. Pero this morning, makaka 45 minutes of walking lang ako. Kasi papasok na si Daddy Nick. So, ayan na si baby. Ay, pinakausap ko na nga si baby na lumabas na sana siya. Yeah, medyo masakit na yung likod ko. Ayan, buti na lang malilim dito sa lugar na to. Buti na lang, 3 minutes na lang babalik na ako sa bahay ulit. Sana lumabas na si baby. Pagod na si Mami. Nakalakad. Pero praise God, nakapag-walk pa din. Ayan, good morning. So, update lang sa aking pregnancy. Currently, I'm 39 weeks. 39 weeks and 4 days na. Due date ko na sa Tuesday and still no signs of labor. Although 3 cm na ako. Medyo pinakabahan ako kasi baka lumagpas ng due date si baby. Sana wag tumapat ng November 1. Sana tumapat ng November 1 yung birthday niya. So ayun. Actually nagawa ko na lahat. And until now, mas nagdoble yung oras ko nung nag-37 weeks na ako, 36, 37. Doon talaga yung kinakaroon ko na lahat yung walking, exercise, morning, afternoon.
minimum of 2 hours o more than pa nga minsan. Ayun, squatting, mild circuit. Sakit na nahit ako squat. Pero ganun pa rin. Lagi false labor lang. And nahirapan na rin ako actually. So, ayaw pa lumabas si baby. So, siguro nga kahit anong gawin mo, kung ayaw talaga lumabas si baby, wala kang magagawa. Naka-6 na balik na ako ng Primrose. Insert. And orally, wala talaga. Ay, pero nakatulong naman siguro kasi nag-3cm na ako. Ayun. Na-stress ako. Stress, pero iniwasan kong wagawin yung mindset. So, diba, naiyak ako. Please, yun. Babalik ako ng Tuesday na lang sa mismong due date ko. Sa clinic ko, ano gagawin. Pero ako I'm praying talaga na sana lumabas na si baby. Lagi ko na siya kinakausap eh. Lahat actually nagawa ko na. Ano pa bang hindi ko nagawa? So, ayun. Medyo sa kwarto ngayon kasi medyo masakit yung paa ko. Kakasquat kahapon tsaka akit baba ng hagdan. Tapos nag-walking din ako kahapon. Tapos nag-insert din ako ng Primrose kaya ako nakahiga. So ayun. Gusto ko na makaraos. As in. Gusto ko na makalabas si baby para mahinga na ako. Dasal na lang talaga. Dasal na lang sana lumabas si baby. So, yun lang. Dami na nag-aantay kay baby. Dami nang naiinip actually. Ayoko na nga maglakad sa labas kasi sabihin sa'yo, hindi ka pa rin nanganganak. Alam mo yun, parang, ano ba, may due date ako. Kayong ano dyan. Kayong atat. Even si Rick nainip na rin siya actually. Eh, paano pa ako yung nagdadala? Ano yung nararamdaman ko? Diba? Nagtag-stress sa akin. So, ayoko naman na makarinig ng mga ganun sa paligid ko. Stress siguro ako. Kaya, ayun, isa na lang and tayo si baby na makalabas. Hirap talaga. Medyo puyat-puyat na rin ako. Nahirapan na ako matulog. So, ayun. Ayun lang. So, hi and good morning. So, ayan. Today is October 28. So, 39 and 6 days na ako. Hindi pa rin ako nanganganak. Ay, pa lumabas si baby. Nagawa ko na lahat. Nagawa ko na mag-walk, squat, stairs, mild circuit. Nakilalatan na ako ng pineapple juice. Even Chucky. Minom na rin ako. Ano pa ba? Yeah. Pero ayaw pa talaga ni baby. So, due ko na tomorrow. So, naway. Karaos na kami. Sana wag naman siya November 1 lumabas. Yun talaga yung kinaka-worry ko. Ay. Sana lumabas na si baby. Dito na lang. So, ayun. Yun yung goal natin next year. Sa Misipa si baby. Sobrang likod niya actually. So, ayan. Pag hindi pa lumabas si baby tomorrow, due date ko na, kailangan ko magpa-BPS, so yung biophysical, para lang to check kung kamusta na si baby inside. Pero yung mga ultrasound ko naman, so far, okay naman si baby. Pati yung panabigan ko. Just to make sure lang kasi nga, parang mag-overdue ako.
So, ang pagbubuntis naman hanggang 42 weeks. Pero hanggat maaari saan hanggang 40 lang. So, prayer pa rin na mag-labor pa rin ako ngayon or tomorrow. Praying talaga. Kaya today, maghapon lang ako maglalakad. Squat pa rin. Gagawin ko pa rin yung mga bagay na ginagawa ko. Naway, makatulong para mag-labor na ako. Kasi nakaka-stress din talaga. Nag-worry ako actually. Nakaka-worry. Pero sa akin kasi nilabas ko sa due date mismo eh. Puyat din ako kagabi, parang 2 hours lang. Puyat ako kagabi, parang 2 hours lang yung tulog ko kagabi. Pero malikot din si baby, parang gising din siya. Hindi talaga ako makatulog. So, sana makatulog na. Or for sure hindi na ako makakatulog na maayos kasi malapit na siya lumabas. Ay, baby. Baby Sofia, labas ka na nak. Worry na si mami. So, ayan. Check up tayo bukas para tingnan natin si baby. Praying na nasa good condition siya. Labor na ako talaga. Kahit gaano pa kasakit yan. Basta malabas ko na si baby. Makita ko na siya. Mayakap ko na siya. Yun na lang importante. Yun na lang iniisip ko ngayon. Naway makaraos na talaga. Ano na anak? Tune natin bukas. Nagka-curve walking ako dito. Ayan o. Buti na naman ako limlim. Tanghaling tapat. 12:00 tanghali. Kasi pupunta ako ng school ni Zaren. So, ayan. Medyo mahaba yan. Nagsuot. Slippers na ni Daddy Nick yung suot ko kasi wala na talaga magkasya sa akin. Hi, baby. Labas ka na. Teka lang, ayan. So, maglalakad tayo from bahay to school ni Zaren. So, ganyan kalayo. Malalakarin natin. Kanina pinag-pray ko talaga sana nakalimlim. So, ayan. Ito yung mild circuit. Kasama to yung, curve walking. Ayan. Makapag-workout na rin ako 30 minutes. After ko mag-walk kanina, kumain lang ako. Pineapple. Yung pineapple talaga. Tapos, Shaki. Ginagawa ni mami lahat na para ma-ready yung katawan natin. Hi anak, Sophia, matagal mo lumabas. So ayan, due date ko na bukas, pero yung energy ko parang kaya ko pa maglakad ng 10 kilometers kasi wala talaga, kasi parang kaya ko pa. Kahit siguro 4 na oras ako maglakad. Lalaban pa ako. Kahit naglakad na ako kanina umaga. Tapos nag-exercise pa ako. Nag-squat ako sa bahay. Pero 30 minutes lang kasi. Kasi nga, pupunta ako ng school ni Zaren. Kukuha ako ng card. Medyo malayo din yung school ni Zaren. Siguro, approximately mga nasa 3 kilometers siguro. Pupunta pa ako ng Dali. Kasi may nakasalubong kanina si Sister Cherry. Sabi, try ko daw kumain ng ice cream. Tsaka mag-stairs. Nag-stairs na ako eh. Pero mamaya hapon, yun ang gagawin ko. Mag-stairs ako. Tapos kakain ako ng ice cream. Maramihan ko daw. So, ayun. Nakakaloka. Lahat na talaga. Ay, sana makaraos na. Ayan, nag-pray ako kanina. Sabi ko, sana pag naglakad ako, makulimlim. Tingnan nyo naman. Diba? Makulimlim na. Thank you, Lord. Sobrang thank you. Ay, due date ko na bukas. Pero parang wala lang. Pero malikot si baby. Bukas ultrasound tayo to check if okay si baby. So, ayun lang.
Bye-bye. Love you. Sana labas si baby ha. Bye-bye. Uy, sakay ka na. Bye-bye. Bye-bye po. Love you. Bye-bye. Drink ka water ha. Bye. So, ayan. Walk ulit tayo. Medyo nawawala-wala yung sakit niya. Pero masakit na yung balakang ko. Sana nga maghilab-hilab yung tuloy-tuloy. Kasi dapat ang interval niya is 45 minutes. Pero sa akin parang 15 minutes yung pagitan. Medyo matagal pa. Tsaka yung sakit niya, kung i-rate ko 1 to 5, nasa 1 pa lang. So, ayun. Sana magtuloy-tuloy na yung sakit niya. Kaya maglalakad pa tayo. Ano oras na? 6:56 na umaga. So, walk galore. Hanggang sa bumalik yung sakit. Baby, labas ka na. Kaya medyo liwanag na. Punta sana ako dun sa dulo. Kaso bigla siyang umilab. Balik ako eh. Dito na lang ako sa malapit sa bahay. Para in case of emergency, malapit ako sa bahay. Pero continuous walking pa din. Tuloy-tuloy ko na to. Sana talaga makaraos na today. So, ayan. Mukhang mga anak ko talaga ako. Kasi nag-bleed na ako. Pero hindi pa naman ganun kadami. And medyo masakit na talaga. Medyo masakit na siya. Ayan, nakaligo na ako. Medyo matigas na rin si baby. Baby Sisi, lapit na tayo magkita. So, inantay ko na si daddy ni kasi pauwi na siya. Galing siyang St. Luke's. Tapos, nakaready na naman na ako. Pati yung mga dadalhin ko. Naligo na ako ng bongga kasi hindi ko alam kung makakaligo agad ako bukas or the following day. Basta maliligo agad ako. And then, ayun, medyo emotional kasi sobrang pinagpipray ko talaga na sana makaraos kami today. Na naway talaga makaraos kami today ni baby. And, ayan, biglang nag-flashback sa akin yung mga, alam mo yung mga ilang weeks na sobrang na-stress ako, yung mga exercise and walking for baby, mga ganun ba, na parang, okay, this is it. Ready na umiri si mami. So, yun lang, I'm so thankful and grateful kay Lord, kasi may mga oras na nagda-doubt talaga ako, but still, iba, may plano si God, may plano si Jesus talaga, na kiniklaim po na today mga anak ako, October 29. So, sana mag-konting push lang matapos agad. Makalabas agad si baby ng safe. And sana mabilis lang din yung labor.
may lakas pa ako para mag-ice-ice dito sa bahay. Habang inaantay ko si Daddy Nick para at least nakakakilos-kilos ako. So, ayun lang. Nag-text rin ako doon sa midwife na pupunta na kami. Inaantay ko lang si Nick. And, ayun. Manageable pa yung pain. Siguro kung i-rate ko yung pain 1 to 5, nasa 2 to 3 pa lang. So, nakakakilos pa ako. Siguro, kanina nag-walk pa ako ng 2 hours eh. Kanina, tas naglinis pa ako sa tapat, nagwalis-walis pa ako, nagbunot pa ako ng mga damo, binuhat ko pa yung mga halaman kasi inaayos ko sa doon sa tapat. Wala talaga ako masyadong nararamdaman. Tapos naramdaman ko na para may lumabas sa akin. So nakita ko nga pag CR ko may dugo na siya. So yun na lang kasi yung inaantay ko eh. So ayun, thankful and grateful. Nagluluto lang si Mama. Kasi magbe-breakfast na kami baka. Kasi dire-diretso na baka. Sana naway, hindi na ako pauwiin. And sana after lunch lang nakalabas na si baby. Sobrang kailangan ko ng miracle from God. So ayun lang. Mag-update na lang siguro ako pag andyan na siya. Andyan na si baby Sofia Isabel S. Antonio. So ayun lang. Thank you. I will update you later. Hi! So ayan, hi. Ayan, update lang sa aking pag-labor. Galing na kami sa clinic kanina and inaiiyak ko. Bumalik ako ng 1 cm from 3 cm. I don't know kung paano nangyari yun. Kasi nga yung uterus ko is retroverted. Yeah. Look. Pinapakita siya. So, yun. Yung parang yung uterus ko is nakabaliktad o yung nasa malalim. Yeah. Kaya, So, November 3 pa yun. hindi lalabas na si baby ngayon. Kasi nag-labor na si Mami. Makita 40 months. Sumasakit na yung siya ni Mami. 40 na siya. 40 na yan. Today is my due date. So, ayan. Umuwi muna kami kasi babalik na lang ako kapag hindi na maipinta yung face ko. Yes. Sumasakit. So, ayan. Nag-interval na yun. Ayan. Antok na antok pa naman ako kasi medyo puyat. Konti lang naman. So, ayun, nakaidlip ako konti. Kaso, nung nagising na ako, nung medyo sumasakit na siya. So, pag nakahiga ako, mas ramdam ko yung sakit niya. Kaya umupo ako. So, feeling ko, kailangan ko manap ng pwesto na kung saan makakaidlip ako kahit hindi ako nakahiga. So, pag sumusumpong yung contraction, ginagawa ko, nag-i-inhale ako, then count ng 4 seconds, then exhale ng at least 6 to 8 counts. Para lang, basta pag masakit siya, kailangan mahaba yung exhale ko. So, ayun lang. So, we'll update ulit later. Balik ulit kami sa lying in. Once na sobrang na yung sakit niya. Sana makaligo pa ako.